Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 16, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang isapubliko ang kanyang SALN. Buong proseso ng bicameral deliberations para sa 2026 national budget ila-livestream na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya hindi na makikipagtulungan sa ICI. Halos 300 super health center sa bansa na diskubre ng DOH na hindi operational. ICI humiling sa DOJ na maglabas ng lookout bulletin order laban sa 16 pang individual na sangkot sa ghost infrastructure projects. Bilang na nasawi sa pagtama na magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental, umakyat na sa Siyam. Sa atin namang Metro News, LTO nag-issue ng show cause order laban sa vlogger na illegal na namamahagi ng plaka ng sasakyan. Sa Technology News, sa Sari-Sari Store AI simulation ng UP nakakuha ng international recognition. Lifestyle News, sa Pilipinas sumakot ng 6 na parangal sa 2025 World Travel Award. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa ay sinagawa ang 30th anniversary concert ni Bob Dylan. Sino-sino ang mga singer na nag-guest dito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang lalaki sa Amerika nagnakaw sa bangko para matakasan ang kanyang asawa. Ang ating po oras, 6:36 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Handang isapubliko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sakaling hilingin ito ng Independent Commission for Infrastructure o ICI o ng Office of the Ombudsman. Ginawa mismo ng Pangulo ang pahayag matapos alisin ng Ombudsman ang mga limitasyon sa pag-access ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, susundin nila ang mga dating patakaran sa paglalabas ng SALN na ipinatigil ng Administrasyong Duterte. Ihikayatin din ng Pangulo ang kanyang mga gabinete na gawin ang kaparehong aksyon. We'll follow the new rules. We'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was. It was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my SALN it will be available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre bibigay ko. Yan pong pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mga senador umaasang lalakas ang transparency at accountability sa pamahalaan sa pagsasapubliko ng mga SALN. Detalye po ihatid ni Conde Bata Conde. Umaasa ang mga senador na mapapalakas ang transparency at accountability sa pamahalaan matapos na alisin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang restrictions sa paglalabas ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, magandang hakbang ang pagbubukas ng SALN para sa pagpapalakas ng transparency at accountability
na hinahanap ng publiko lalo na sa gitna na rin ng issue ng korupsyon sa maanumalyang flood control projects. Gayunman, apela ni Hontiveros na ipatupad sa lahat ng public officials ang bagong rules o magmula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, maging sa mga nakalipas at kasalukuyang opisyal at kahit pa ang may mga makatwirang limitasyon na kaugnay sa personal o sensitibong impormasyon. Naniniwala naman si Senator Bam Aquino na magandang hakbang ito para masimula ng paglilinis sa gobyerno at gawing normal ang transparency sa pamahalaan. Samantala, para kay Senator Joel Villanueva, ang access sa mga public documents tulad ng SALN ay nagsusulong ng mas bukas at mas malakas na mekanismo para sa pananagutan ng mga public officials at laban sa patuloy na paglaban sa katiwalian sa pampublikong sektor. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ipapa-livestream na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong proseso ng bicameral deliberations ng 2026 national budget. Ayon sa Pangulo, napagkasunduan nila ng Senate President at House Speaker na ipakita sa publiko ang buong proseso ng pagtalakay sa pambansang pondo para makita kung mayroong mga budget insertion. Bukod dito, wala na rin anyang magiging small committee sa BICAM. To further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes. Matatandaang naging controversial ang 2025 national budget dahil sa mga isiningit umano na pondo sa kasagsagan ng BICAM. Noong Lunes, lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang bersyon nila ng 6.793 trillion pesos 2026 national budget. Pag-veto sa 2026 national budget, hindi pa nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito naman po ang report ni Chanel Salazar. Hindi pa nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na i-veto ang panukalang national budget para sa 2026. Ayon sa Pangulo, siya mismo ay nakibahagi sa pagbuo ng National Expenditure Program kaya batid niya ang mga paghahandang ginawa bago ito isumite sa Kongreso. Batay anya sa kanilang pinakahuling pagsusuri sa isinumiting panukalang budget, wala silang nakita mga proyektong labas sa Socio-Economic Development Plan ng administrasyon. Gayunpaman, binigyan diin ng Pangulo na maiging hintayin munang matapos ang proseso sa Bicameral Conference Committee bago magbigay ng pinal na dokumento dahil marami pa itong pagdaraanan. Sisiguraduhin din anya nilang mananatiling nakaayon sa orihinal na plano ang mga probisyong lalabas mula sa BICAM deliberations. From the last time that I saw the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya't hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM. At titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa national na galing sa national government. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ibinahagi ito ni ICI Executive Director Brian Kitosaka matapos dumalo ang mag-asawa sa pagdinig ng komisyon kahapon. Ayon kay Osaka, kasunod ng payo ng legal counsel ng mag-asawa, kapwa nito iginiit ang kanilang karapatan laban sa self-incrimination at inihayag na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng ICI.
Ang dahilan anya ng mag-asawang Diskaya sa kanilang pakikipagtulungan sa ICI ay para makakuha ng rekomendasyon mula sa komisyon para maging state witness. Ngunit napanood ng mag-asawang isang panayam kay ICI Commissioner Babe Singson kung saan sinabi nitong wala siyang nakikitang maaaring konsidera bilang state witness. The spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Basically, they explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the commission as state witness. And they also cited a supposed interview by Ms. Karen Davila with Commissioner Babe Singson when the issue of the commission recommending a state witness was discussed. So as far as they're concerned, I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the commission as state witness. Nilinaw naman ni Osaka na personal na opinion lamang ito ni Singson at hindi opisyal na pahayag ng komisyon. Tiniyak naman ni Osaka na magpapatuloy ang investigasyon at gagamitin pa rin ng ICI ang mga testimonya, impormasyon at mga dokumento na ibinahagi ng mag-asawang Diskaya. Samantala, pag-atras ng mag-asawang Diskaya sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICI, binatikos ng isang kongresista. Grace Mariano sa detalye. Binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pasya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na huwag nang makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ukol sa maanumalyang flood control projects. Git ni Sendanya ang hakbang ng mag-asawang Diskaya ay tila pag-amin sa kanilang kasalanan. Palaisipan kay Sendanya ang pagbawi ni na Curly at Sara ng kanilang kooperasyon sa ICI gayong wala naman itong pinagkaiba sa investigasyon ng Senado at Kamara kung saan hindi sila nag-alinlangan na magturo ng mga kasabwat nila. Ayon kay Sendanya, bunsod nito ay tila pinabilis lamang ng mag-asawang Diskaya ang hatol na guilty sa kanila ng taong bayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nadiskubre ng Department of Health o DOH na nasa kabuang 297 na Super Health Center o SHC sa bansa ang non-functional o hindi operational. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kabilang dito ang Super Health Center na matatagpuan sa Concepcion 2 sa Marikina City na idineklarang completed o tapos na. Sa pag-inspeksyon ni Herbosa sa SHC, nakitang malayo sa pagiging kompleto ang itsura ng pasilidad na nakatenga at tinubuan na ng mga damo at tanging mga steel foundation labang ang naipatayo. Sinabi ng DOH na ang inisyal na plano para sa Marikina SHC ay isang 2-story medium-sized primary care facility na pinondohan ng 21.5 million pesos. Gayunman, nagsagawa umano ng redesign ng lokal na pamalaan at ginawa itong 4-story structure na may rooftop, kaya umabot na sa 201 million pesos ang halaga ng proyekto. Kabilang ang SHC sa Marikina City sa ipipresenta ng DOH sa ICI bukas October 17 na listahan ng halos 300 idineklarang ko na kumpleto ng Super Health Center sa bansa, ngunit hindi pa rin operational. Samantala, pumalag naman ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa aligasyon ng DOH. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Chodoro, irresponsable at misleading ang pahayag ng DOH at inililigaw ang publiko patungkol sa tunay na pondo at implementasyon ng proyekto. Anya, ang pondong ibinigay ng DOH ay sapat lamang para sa Phase 1 ng proyekto na foundation at structural works at nakumpleto naman anya ito ng pamahalang lungsod, bagay na kinumpirma rin mismo ng DOH. Iginit pa ng alkalde na sa kabila ng paulit-ulit na follow-ups ng lungsod, wala naman anya
bilang karagdagang pondo na inilabas ng DOH para sa mga susunod na phases ng proyekto. Binanggit din ni Teodoro na ang pagkakaantala sa proyekto ay hindi kasalanan ng pamahalang lungsod kundi resulta ng kabiguan ng DOH na maglaan ng buong pondo para sa kabuuan ng pasilidad. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagpadala ang Independent Commission on Infrastructure o ICI ng panibagong Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO request sa Department of Justice o DOJ laban sa 16 pang individual na sangkot umano sa ghost infrastructure projects. Kabilang sa pinaiisyuhan na rin ng ILBO ng ICI ay sina dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon Uy at ang ama ni Congressman Arjo Atayde na si Arturo Atayde. Ipinaliwanag ng DOJ na ang ILBO ay nag-uutos sa mga tauhan ng Bureau of Immigration na bantayan at ipagbigay alam ang anumang tangkang paglabas ng Pilipinas ng mga personalidad na nasa listahan. Nauna nang naglabas ang DOJ ng ILBO laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, Senador Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at sa mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay at iba pang personalidad. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, umakyat na sa Siam ang bilang ng nasawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Sa datos ng Office of Civil Defense, bukod sa mga nasawi, may naitala ring 403 na mga nasugatan habang 940 na pamilya sa Davao Region ang apektado ng pagyanig. Mahigit 2,500 naman ng mga infrastruktura at bahay ang napinsala, kabilang na ang 344 na tuluyang nawasak. Sa ngayon, tinatayang aabot sa 100 million pesos ang halaga ng pinsala ng malakas na lindol, ngunit inaasahang lalo pang tataas ito habang nagpapatuloy ang damage assessment ng mga otoridad. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:51 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin naman pong Metro News, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isang vlogger na iligal na kumukuha at namamahagi umano ng mga plaka ng sasakyan nang walang otorisasyon mula sa ahensya. Ayon sa LTO, makikita sa video ng vlogger na si Papa Henry TV na siya mismo ang kumukuha ng mga plaka sa LTO NCR at Region 4A sa pamamagitan ng kanyang mga connection sa loob ng mga tanggapan. Bukod pa rito, naniningil pa umano ang vlogger ng bayad para sa delivery at dagdag na pangkape. Giit ng LTO, kahit pinapayagan naman ng pag-claim ng mga plaka sa pamamagitan ng mga otorisadong kinatawan, ang ginawa ng vlogger ay malinaw na hindi otorisadong pakikialam sa opisyal na proseso ng gobyerno. Sinabi pa na ahensya na nilabag ng vlogger ang Section 21 na Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na nagbabawal sa sinumang hindi otorisado na mamagitan o pagkakitaan ng mga transaksyon ng pamahalaan. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 22 centavos. 67 pesos and 59 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 56 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 52 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 15. 22, 46, 24, 4, 23 at 38. Kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 34, 11, 8, 39, 1 at 38. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 9,901,989 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola,
tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang Science and Technology News, Sari-Sari Store AI Simulation ng UP nakakuha ng international recognition. Detalye po ay hatid ni Rose May Miranda. Napili ang Sari-Sari Store Inspired Artificial Intelligence o AI Environment Simulation ng University of the Philippines Diliman bilang isa sa mga best innovation ngayong taon para sa International Conference on Computer Vision 2025, isang prestigious showcase ng pananaliksik mula sa 12,000 na isinumite sa buong mundo. Ang Sari Sandbox, a virtual retail store environment for embodied AI agents, ay ang unang komprehensibong retail store simulation environment na idinisenyo upang sanayin ang mga AI system sa pagsasagawa ng mga shopping tasks. Gamit ang photorealistic 3D simulation environment ng proyekto at ang dataset mula sa mga kalahok na individual na nakikipag-interact dito sa pamamagitan ng virtual reality controller, maaaring matutunan ng mga AI agent ang mga komplikadong shopping behavior at tasks mula sa pag-navigate sa mga pasilyo ng tindahan hanggang sa pagbabasa ng mga label ng produkto tulad ng expiration date at pag-scan ng mga barcode sa pag-checkout na naka-benchmark laban sa authentic na human behavioral data. Sinabi ni lead researcher Janica Deborah Gaho, isang BS Computer Engineering student, na nag-survey ang kanilang team sa ilang convenience store sa buong Metro Manila upang matiyak na accurate ang simulation sa nararanasan sa pamimili. Nakasaad din sa pag-aaral na sa pamamagitan ng simulation environment na Sari Sandbox, maaaring mabuo ang mga AI assistant para sa inventory management, store layout design, product placement optimization, customer service at supply chain optimization, at mga teknolohiyang partikular na mahalaga para sa 1.3 million na sari-sari store sa bansa. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Pilipinas sumakot ng 6 na parangal sa 2025 World Travel Awards. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Mika. Muling nagwagi ang Pilipinas sa 2025 World Travel Awards o WTA matapos masungkit ang 6 na parangal sa patimpalak. Ayon sa Department of Tourism o DOT, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading beach destination sa ika-8 pagkakataon, habang nakuha rin ng bansa ang Asia's leading dive destination sa ika-7 sunod na taon, gayon din ang back-to-back na palalo nito bilang Asia's leading island destination. Muli ring nanalo ang isla ng Boracay bilang Asia's leading luxury island destination, habang ang Clark Freeport Zone ay nag-uwi ng Asia's leading meetings and conference destination award. Samantala, kinilala naman ng DOT bilang Asia's leading tourist board sa WTA ngayong taon dahil sa pagtataguyod nito ng isang matatag, inclusive at globally competitive na tourism industry. Itinuturing ng Oscars ng travel industry ang World Travel Awards na kinikilala ang mga destinasyon at organisasyong nagtatakda ng benchmark para sa world-class hospitality and tourism. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang pong music trivia, ngayong petsa, isinagawa ang 30th anniversary concert ni Bob Dylan. Sino-sino ang mga singer na nag-guest dito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Nasa Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, October 16, taong 1992, isinagawa ang 30th anniversary concert ng American singer-songwriter na si Bob Dylan para sa selebrasyon ng kanyang karera sa music industry bilang recording artist. Ang concert ay sinagawa sa Madison Square Garden sa New York City. Ang naturang concert ay nirecord din upang mabuo ang 30th anniversary concert celebration live double album ni Bob Dylan. Ang naturang album na nirelease naman noong August 1993 ay umabot sa number 40 sa US Music Chart at nag-certify
certified gold din. Ilan sa mga naging guest performers sa naturang concert ay ang mga kilalang singer gaya ni Neil Young, Eric Clapton, Roger McKean, Tom Petty, Ronnie Wood, Willie Nelson, Stevie Wonder at George Harrison ng The Beatles. Kabilang sa mga kantang itinanghal sa 30th anniversary concert ni Bob Dylan ay ang Mr. Tambourine Man, Knockin' on Heaven's Door, You Ain't Going Nowhere at Blowin' in the Wind. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Amerika nagnakaw sa bangko para matakasan ang kanyang asawa. Detalye po ihatid ng balitang kakaiba na yan. Ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning mga kalyosek. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sa kagustuhang makawala sa kaniyang asawa, ay nagtungo sa isang bangko ang isang lalaki sa Kansas City upang pagnakawan ito. Sa pag-asang aarestuhin siya ng mga pulis at hindi na siya babalik pa sa kanilang bahay. Taong 2016 pa nangyari ang insidenteng ito, ngunit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin lalo na sa social media. September 2, 2016 nang magtungo sa Bank of Labor ang noy 70 years old na si John Ripple. Isang papel ang inabot niya sa bank teller na may nakasulat na I have a gun, give me money. Sa takot ay agad namang sumunod ang teller at ibinigay ang $2,000 o mahigit 170,000 pesos kay John. Matapos makuha ang pera, sa halip na tumakas ay umupo lang sa labi ng bangko si John at hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis, isinuko niya sa mga ito ang pera at umamin din, siyang sinabihan niya ang kanyang misis na mas gugustuhin pa niyang makulong kaysa bumalik sa kanilang bahay. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, lumabas na dumanas ng depression si John matapos sumailalim sa quadruple bypass heart surgery noong 2015. Nang makakuha siya ng medical attention at sumailalim sa gamutan, bumuti ang pakiramdam ni John. Pinagsisihan ni John ang kanyang ginawa at sumailalim din siya at ang kanyang asawa sa mandated counseling session. Alam mo, kailangan na lang si John intindihin sapagkat talagang grabe ang kanyang pinagdaanan. Lahat ng mga dumaan sa mga ganitong procedure at mga medical na atensyon talagang kailangan talagang suporta, At kailangan nila ng pagmamahal. Kaya yun yung malaking obligasyon ng pamilya, pagka dumaan sa mga pagsubok, ang pagpakita ng suporta at pagmamahalan. Walang ibang magtutulungan. Talagang pamilya pa rin ang pinaka-the best na support system sa mga pagsubok. Okay? Alright. Ako, si Doc Justin. Just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo mga kanyusik magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ang issue po na bibigyan po natin ng opinyon sa ating programa ngayong araw po ng Webes. Mas madediscourage ba ang korupsyon sa national budget kung naka-livestream ang pagtalakay sa paghimay ng BICAM Committee? Ito po yung BICAM, binubuo po ng dalawang kapulungan ng Kongreso, yung Senado at Kamara. So ang ating po katanungan, mas madidiscourage ba ang korupsyon sa national budget kung naka-livestream ang pagtalakay sa paghimay ng BICAM sa budget? Ayan. Mga kanyusik, ipadala po ang inyong komento, opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, October 16, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 70 days bago ang araw ng Pasko.